Ikaw, alam mo ba kung saan ka pupunta kapag namatay ka na? Sa biyaya ng Panginoon ay makakasagot ako sa iyo ng oo. Dahil alam ko at kilala ko kung sino ang aking sinampalatayanan para ako ay magkaroon ng kaligtasan at kilala ko kung sino ang nagsakripisyo sa akin sa krus ng Kalbaryo para tubusin ako sa aking mga kasalanan upang magkaroon ako ng kapatawaran at magkaroon ng kaligtasan. For the which cause I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. Mga kaibigan, mga kapatid, hindi nyo para ikahiya ang kaligtasan na inyong natanggap sa Panginoong Hesukristo. Kung ang Panginoon nga ay hindi nahiya na siya ay pinahirapan, pinarusahan, binastos, pinagsusuntok at dinuraan para lang sa iyong kaligtasan. Tapos ikaw na totoo namang sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo, hindi mo man lang mawari kung sino talaga ang iyong sinampalatayanan at hindi mo pa rin tiyak sa iyong sarili kung totoo nga ba yung sinasampalatayanan ko, kung totoo nga bang kaya kong iligtas nun, kung totoo nga bang bibigyan ako nun ng buhay na walang hanggan. Mga kaibigan, mga kapatid, nawa hindi ganyan kababaw ang tingin nyo sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. Kung paanong binigay niya sa atin ang libreng kaligtasan. Dahil ayon dyan sa binasa natin, hindi ikaw ang mag-iingat ng pinagkatiwala mo sa Kanya, kundi ang Panginoon mismo ang maghahawak ng iyong pananampalataya para sa iyong kaligtasan. Kung masyadong mababaw ang pagkakilala mo sa Panginoong Hesukristo, pues hindi sa akin, kaibigan. Dahil kilala ko ang Panginoong Hesukristo, kinamatayan niya ako at ikaw at ang mga taong nanampalataya sa Kanya para magkaroon ng kaligtasan. Bakit ko siya ikakahiya ngayon? Bakit ko ikakahiya ang kaligtasan na ating natamo sa Panginoong Hesukristo? Samantalang siya, habang pinaparusahan, dinudura, pinapahirapan ng mga tao, ay tiniis niyang lahat yun para tayo, ikaw at ako, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ayon din po sa ating binasa, hindi lamang po isang araw, 2 araw, 3 linggo, 1 buwan, 1 taon ng kaligtasan, mga kaibigan, mga kapatid, dahil 1 beses lang nagpapako ang Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. At 1 beses mo lamang din siya tinanggap ng totoo sa iyong puso. At ang kaligtasan ay hanggang sa araw na yaon na makapiling na natin ang ating Panginoong Hesukristo. At sa panahon natin ngayon, ang mga tao ay napakasigurista. Sobrang tiyak sa kanilang mga gagawin, sa kanilang pupuntahan, sa kanilang mga binabalak at pinaplano. Hindi basta-basta yan sumusugod sa kung anumang bagay nang hindi sila sigurado. Tapos, pagdating sa kaligtasan, dyan pa tayo magdududa. Dyan pa tayo hindi magiging sigurista, samantalang nangako ang Biblia. Basta totoo ang iyong pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, dahil siya, kinamatayan ka niya, inilibing, at nabuhay magmuli, para ikaw rin naman ay makaranas ng kaligtasan. Ito nga ba isang uri ng pagyayabang dahil buhay ka pa, ay alam mo na kung saan pupunta ang iyong kaluluwa? Hindi po, mga kaibigan. Ito ay biyaya lamang ng Diyos. At ang Biblia ang nangako para malaman mo ang kaligtasan, ang Biblia ang sasagot. These things have I written unto you, that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. Napakalinaw, mga kaibigan, na pwede mo palang malaman na mayroon ka ng kaligtasan. Pero pagkatiyak ka, kaibigan, na totoo sa iyong puso ang iyong pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, na tinanggap mo siya sa pamamagitan ng pananampalataya. Dahil marami ng tao ngayon, sinasabi na kilala nila ang Panginoon, tinanggap na nila ang Panginoon, pero saan ka? Ang buhay ay napakalayo sa sinasabi ng Biblia, napakalayo sa paglakad sa Panginoong Hesukristo dahil nananatili pa rin sa mga makamundong bagay at hindi mo man lang makitaan ng kabanalan. Dahil ito ang sinasabi ng Biblia. Kung ikaw ay totoong na kay Kristo, ito ang dapat na nangyayari sa iyo. Meron ka dapat kabaguhan sa iyong buhay. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Napakalinaw, kaibigan. Kung ang isang tao ay meron ng Kristo, na totoo niya ng sinampalatayanan ng Panginoong Hesukristo, hindi pwedeng wala yang bunga. Hindi pwedeng walang manifestation sa Kanya. Hindi pwedeng walang kabaguhan dahil yan ang sinasabi ng Biblia. Yung luma mong pagkatao, yung lumang ikaw,
ay meron na yan conviction. Kaya ikaw ay makakapalakad na ngayon sa panibagong ikaw. Dahil meron ng banal na spirito na mag-guide sa'yo. Yung tipong dating normal mo lang lahat ginagawa ang kasalanan at wala naman something ikaw na nararamdaman, wala man lang conviction. Dahil wala pa sa'yo ang banal na spirito at hindi mo pa nauunawaan talaga ang kalooban ng Diyos. Pero nung sumampalataya ka na sa Panginoong Hesukristo, andyan na yung pag ikaw ay dumadaan sa mga kasalanan at nakakagawa ka ng mga kasalanan, ay tila ba parang may nangungusap sa loob mo na mali ang iyong ginagawa. Yan ang isang katibayan na ang iyong pananampalataya sa Panginoong Hesukristo ay totoo at tama. Dahil meron ng conviction sa'yo, meron ng banal na spirito na nangungusap sa'yo tuwing ikaw ay gagawa ng kasalanan. Pero kung sasabihin mo sa akin na ikaw ay ligtas tapos napakalayo pa rin ng pamumuhay mo sa kalooban ng Diyos, andyan pa rin na ikaw ay mahilig pa rin manungayaw, mahilig ka pa rin magsinungaling, magbisyo, magsugal, mambabae, kung ano-ano pang kasalanan na iyong ginagawa na wala man lang kabaguhan sa'yo, mag-isip-isip ka kaibigan kung totoo nga ba ang iyong pananampalataya sa Panginoong Hesukristo o hanggang nguso mo lang sinasabi yan, wala naman talaga sa iyong puso. At ipapaalala ko sa inyo mga kaibigan, mga kapatid, tatandaan nyo ito, kung ang nangangaral sa inyo ay hindi niya rin tiyak kung saan pupunta ang kanyang kaluluwa pagdating ng kanyang takdang araw, mag-isip ka kaibigan kung saan rin pupunta ang iyong kaluluwa. Dahil kung ang nagtuturo sa inyo ay hindi man lang alam, walang katiyakan kung saan pupunta ang kanyang kaluluwa, ganun din ang mangyayari sa iyo. Para bang iniisip mo, naguguluhan ka, saan nga ba talaga pupunta ang kaluluwa ko? Pero yan ay tinitiyak na ng Biblia, mga kaibigan, mga kapatid. At yan ay hindi isang uri ng pagyayabang, mga kaibigan, mga kapatid, na para sabihin mo na meron kang katiyakan ng kaligtasan. Kundi yan ay dapat mong ipagpasalamat dahil sa biyaya ng Diyos na supposed to be tayong lahat ay maiimpyerno dahil kinahabagan tayo ng Diyos dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin ay ibinigay niya ang ating Panginoong Hesukristo upang sampalatayanan natin at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya't ang sagot ko sa iyo ay oo. Tiyak ako na meron akong kaligtasan dahil kilala ko ang tinanggap ko, ang Panginoong Hesukristo na nagpakahirap, na nagsakripisyo para magkaroon ako, ikaw, at lahat ng mga sasampalataya sa Panginoong Hesukristo ng kaligtasan. Nawa, naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.